Hello po at magandang araw po sa lahat. Happy Blessed Sunday po. Ngayon po ay October 5, first Sunday of the month. Bago po ang lahat ay samahan niyo po muna ako sa aking maikling panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa umagang ito na muli mong pahiram na buhay sa amin. Panginoon Diyos, maraming salamat po na kami po ay muli mong ginising. At nawa po ang maghapong ito, Panginoon, ay ang banal na presensya mo, Panginoon, ang manaig ngayong hapon sa aming mga puso. Panginoon Diyos, ibinabalik namin sa inyo ang lahat ng papuri, parangal, pagluluwalhati at pagsamba, alang-alang na rin po sa pangalan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli ay nagpapasalamat din po ako sa mga tumatangkilik po nitong aking simpleng channel at sa mga baguhan po na nag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po sa inyo at hindi ko man po kayo kilala. Natitiyak ko po na kayo po ay kilala ng ating Panginoon Diyos at alam niya ang inyong mga puso at kayo po ay totoong nagtiwala hindi sa akin kundi sa Kanya. Kaya tandaan po ninyo, ang inyo pong ginawang subscribe sa akin channel ay hindi po ito para sa akin, kundi ginawa niyo po ang inyong pag-subscribe dahil kayo po ay nagtiwala sa ating Panginoon Diyos. At tandaan nga po natin, lagi sinasabi ng Panginoong Hesukristo na huwag nating ikahiya ang kanyang mga banal na salita at huwag po kayong magdalawang isip o mahiyang mag-subscribe sa channel na ito at ito naman po ay tungkol sa ating Panginoon Diyos at ito naman pong channel na ito ay hindi ko naman po ito ginawa para pagkakitaan. Ito pong channel na ito ay ginawa ko para kusang pagpapahayag ko lamang ng yung aking sa abot na makakaya kung paano ko mapaparangalan ng ating Panginoon Diyos. Kaya huwag na po kayong maghihiyang mag-subscribe at mag-like dito sa aking channel at ito po ay alang-alang na rin po sa pagtitiwala ninyo sa ating Panginoon Diyos. Ang akin pong ibabahagi ngayon ay tungkol po sa isang kilalang arkanghel ng ating Panginoon Diyos at ito ay walang iba kundi si Saint Michael. Kung natatandaan po ninyo, nitong September 29 ay kaarawan po ito ng butihing anghel ng ating Panginoon Diyos. At alam niyo po, kaya gusto ko rin itong ibahagi sa inyo dahil ako po ay may mga patotoo sa aking buhay na kung saan kung paano ginamit ng Panginoon Diyos at isinugo ang kanyang mga anghel sa oras ng mga gaya po ng mga sakuna, mga aksidente at alam niyo po, makapupurutan niyo po ito ng isang inspirasyon at aral dahil lalong-lalo na po ngayon ang mga biglaang nangyayari sa ating kapaligiran ngayon, di ba? Nagiging pabigla-bigla na lang yung mga sakuna nangyayari at kung mababalitaan po natin ay dito ng October 1 yata ay nagkaroon na naman ng malakas na lindol sa atin dyan sa Pilipinas, dyan po sa parte ng Cebu. At napakahalaga po na tayo po ay huwag po tayong magsawang manalangin at lagi po nating isingit sa anumang oras ang ating Panginoon Diyos dahil kahit po tayo busy sa ating mga negosyo, trabaho, kailangan meron pa rin tayong oras na isinisingit sa Kanya. Yung bang kahit tayo ay bumubulong sa Kanya, ito po ay kasi ang Panginoon Diyos po ay isang banal na espiritu at kahit po tayo yung ating mga bulong sa Kanya ay naririnig po niya ito at tayo po ay magkaroon ng ganong kaisipan dahil talagang kapag po talaga tayo ay tapat na kumapit sa Kanya at nagtiwala, alam niyo po, talagang isinusugo niya ang Kanyang mga anghel, lalong-lalo na po sa mga ganitong mga pabigla-biglang mga disaster na hindi natin inaasahan. Kailangan lagi natin siyang tawagin, hindi yung kung kailan lang tayo nakakaranas ng mga ganitong mga disaster, tsaka lamang natin siya natatawag yung Kanyang pangalan. Kailangan yung normal na sa araw-araw natin ay isipin natin siya paminsan-minsan at alam niyo po, kapag inaalala natin ang Panginoon, aalalahanin din niya tayo sa lahat ng oras.
Alam niyo ba, hindi masamang tayo ay maniwala sa anghel ng Panginoon Diyos dahil sa totoo lamang ginagamit ng Panginoon Diyos ang kanyang mga anghel bilang kanyang mga mensahero at ito ay inihahatid niya sa atin bilang ating mga tanod. At alam niyo ba na talagang hindi ko na mabilang yung mga mabubuting nagawa ng Panginoon Diyos dahil yung mga pagsusugo niya ng kanyang mga anghel sa oras ng mga disaster o yung mga lalo na po yung mga aksidente. At ako po ay yung mga buhay na patotoo na ito ay totoong talagang nangyari po sa buhay ko. At ito po ay gusto kong ibahagi sa inyo upang kayo po ay magkaroon ng inspirasyon at lalo kayong mapalapit sa ating Panginoon Diyos at magtiwala sa Kanya. Alam niyo po ba na isa ako sa mga nakasaksi at nakaranas po ng matinding mega earthquake dito noong March 2011. At ito po ay hindi ko makakalimutan dahil imagine po 9.1 magnitude at talaga sa buong buhay ko ay hindi tayo nakakaranas ng ganyang katinding lindol sa Pilipinas. At alam niyo po ba, pakiramdam ko ng mga time na yon ay ito na yata ang katapusan ng mundo kasi talagang nakakapangilabot dahil para kang nasa isang kahon na kinalog, para kang popcorn. Alam niyo po ba yun? Imagine niyo po. Pero alam niyo po, ang napakabuti ng Panginoon Diyos dahil 2 months before po nangyari ang lindol ay ako po ay tinanggal ng Panginoon Diyos sa mahimbalang pangyayari po talaga dahil nagsarado po yung pinagtatrabahuhan ko noon sa Tokyo. Alam niyo, tandang-tanda ko pa po talaga yung pangyayari yun dahil noong July 10 po ng 2010, nag-apply po kasi sa Italian restaurant at natanggap po ako. Pagdating ng October 2010, bigla-bigla po nag-announce po yung mag-asawang Hapon at saka Italiana na sabi nila ay ibebenta na nila yung kanilang pwesto para yung pera ay gagamitin nila sa ibang lugar para magpatayo ng ibang restaurant doon. At kaya kami pong lahat ng mga empleyado ay sinabihan ng hanggang December 31, 2010 na lamang po. Kaya pagdating po ng January 1 ng 2011, wala na po akong trabaho. And actually po ako po ay talagang 4 na beses din po nag-apply sa iba't ibang kumpanya. 4 na beses po ako na-reject na puro Tokyo. So, hindi ko po maintindihan nung time na yun pala talagang hindi niloloob ng Panginoon na ako'y mapunta ng Tokyo dahil yun pala ay meron paparating na matindi at talagang nakakakilabot na lindol. Doon ko naranasan lalo ang kabutihan ng ating Panginoon Diyos. At alam niyo po ay noong mga panahong yun ay talagang ako po ay meron ng dala-dala sa aking katawan ng kung matatandaan po ninyo sa aking channel na ito ay meron po akong pinakakauna-unahang in-upload na napaka makapangyarihang dasal. At ito po ay ang Salmo 91. At kung titingnan po ninyo ang panalangin pong ito ay kung titingnan niyo po ang verse Psalms 91 sa verse 11 ay ito po sinabi, susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sandako ikaw ay maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo kat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Alam niyo po, since 1998 nang matuklasan ko po itong mahimalang dasal na ito na Salmo 91 ng ating Panginoon Diyos, ay talagang alam niyo po, ako po ay actually iniligtas po ako ng dasal na ito sa isang masalimuot na pangyayari sa aking buhay. At alam niyo po, simula po nung ito pong dasal na ito ay dinala ko na sa aking sarili at iningatan ko at kinabisado ko po itong dasal na ito. Talagang ako po ay talagang yung pag-iingat ng Panginoon Diyos sa hindi lamang sa akin, pati sa aking anak, sa aking mga kapatid, sa aking mga magulang ay talagang ipinatunayan ng Panginoon Diyos, alam niyo po. At alam niyo po ba, kapag ito pong dasal na ito ay inyo pong isinapuso, isinaisip, yung buong lakas, talagang paniwalaan niyo na ang Panginoon ay talaga, kasi salita po ito ng Panginoon Diyos. Kung ano pinakasulat dito, ito po ay sinabi ng Panginoon at napakalinaw na nakalagay dito na isusugo niya mga anghel. Talagang ito po ay pinanghawakan ko at alam niyo po, talagang pinatunayan ng Panginoon Diyos. At ilang beses po ako nakaranas ng near-death experience po. Ay talagang yung po mga pakpak na mga dambuhan ng anghel ay talagang yung mga korte ng ulap, yung mga usok. Ay talagang nakikita ko po sa pangyayari na nangyari sa aking buhay.
At kung mapapanood po ninyo ang isa sa mga video ko dito na may pamagat po na God's Powerful Angel. Ito po ay yung buhay na patutuo ko tungkol doon ako po ay nandyan pa po sa Pilipinas. Na ako po ay nakasakay sa bus na muntik nang mahulog sa tulay ng Magallanes. Kung mapapanood po ninyo ang aking video ito ay panoorin po ninyo at kayo po ay magugulat po sa aking story at talagang kung paano at gaano kabuti ang pinatunayan ng Panginoon Diyos ng mga panahon yun. Alam niyo po ba na talaga napakabuti ng Panginoon Diyos, hindi lamang sa akin niya pinatunayan yung kanyang isinusugong mga anghel. At alam niyo po ba noong 1998 na noong panahon po yun ay 2 years old pa lamang yung aking anak. Ay ito po ay babago pa lamang nakakalakad. At ito po ay nakalabas ng kalye at hindi ko po alam kung saan hahanapin. Ako po ay nagpanik noong mga time na yon. Paglabas ko ng front door ay bigla sumalubong yung aking anak. At alam niyo po ba, akay-akay siya ng isang batang mas maliit sa kanya. At ako po ay nagulat dahil yung pong bata ay lahat puti ang suot niya. Pati po tsinelas. At yung kanyang mga mata ay kulay blue. Nagbu-blue at nagkukulay gray yung kanyang mata na parang kumikinang yung kanyang mata. At alam niyo po ba yung buhok niya is a blonde hair. Hindi po ako nakakakita sa buong buhay ko, hindi ako nakakita ng ganung kagandang bata, lahat ay puti. At saka kung titingnan ko siya, para siyang medyo parang nakakasilaw, parang nagfa-fog. At alam niyo po ba dahil sa gulat ko, ako po ay tumakbo ng kusina at kumuha po ako ng mansanas at saka juice para ibigay doon sa bata. Alam niyo po ba nung makita ko yung anak ko na lamang ang nandoon, yung aking anak ay nakatingala. Hindi ko po alam kung bakit yung aking anak ay nakatingala. Ngayon tinanong ko po yung anak ko dahil yung anak ko po ay hindi pa nagsasalita at sumesenyas lamang siya, yung parang mga senyas naman ng mga daliri, yung pang mga pautal-utal. Nang tinanong ko po ang aking anak, sabi ko, nasaan na yung bata? Sabi niya, itinuturo niya yung taas, itinuturo niya yung langit. Sabi niya, parang sinasabi niya ay lumipad yung bata. So doon po ako naniwala na talaga, alam niyo po, ako po ay napahagulgol sa Panginoon na talagang alam ko na isinugo ng Panginoon Diyos yung anghel po yung isinugo niya sa aking anak. At alam niyo po ba nung gabing iyon ay talagang yung aking anak po ay hindi na rin nakatulog dahil paulit-ulit po na itinuturo ng anak ko yung itaas, yung langit kahit gabi na. Ayaw niyang ipasara yung bintana kasi itinuturo niyang pilit yung ulap. Parang sinasabi niya yung bata is lumipad pataas. So doon po ako talaga naniwala na ang Panginoon Diyos ay talagang kumikilos sa aming pamilya noon, hindi lamang sa akin. Talagang pinatunayan ng Panginoon Diyos na kapag kahit may isa sa ating pamilya na talagang magtiwala at lumapit sa ating Panginoon, ito po ay hindi kalilimutan ng ating Panginoon Diyos. Alam niyo talaga hindi ko ma-explain ang kabutihan ng Panginoon Diyos, hindi lamang sa aking buhay, maging sa buhay ng aking mga magulang, kung paano niya iningatan yung aming ama. Alam niyo po, nung ako po ay high school pa lamang, na-aksidente po yung aming ama. At siya po ipalawas ang Maynila para maghanap buhay. Alam niyo po, madaling araw na bunggo po ng express bus yung kanyang sinasakyan jeep. At alam niyo po ba, ay yung jeep po ay nangalahati dahil sa lakas po ng impact. 4 po yung namatay. At alam niyo po, ayon po sa kwento ng aming ama, nung po siya ay sumasakay, nakiusap daw siya doon sa 2 pasahero na malapit sa pinto, na sabi niya ay malapit naman daw siya dahil siya ay bababa ng bus stop, ay gusto niya doon umupo yung tatay namin. Pero alam po nangyari, hindi po siya pinansin ng sabi niya hindi siya pinansin ng 2 pasahero. Kaya nangyari po, pumasok sa loob yung aming ama. Doon po siya umupo sa may bandang gitna. At nung tumatakbo na po ng 10 minutes, ay yun na nga po, nabangga nga po ng express bus sa madaling araw, yung mga nagmamadaling bus. At alam niyo po, bandang 6:00 ng umaga po may kumatok po sa aming mga pulis. At sabi ay pumunta raw kami ng ospital dahil nasa ospital yung aming ama at na-aksidente. Talagang kami po mga magkakapatid ay nagulat. Talagang nag-iyakan po kami, ganyan. Ano po nangyari? Baka mamaya putol yung paa. Yung nanay namin, ganun din. Alam niyo po, pagdating namin ng ospital, sumalubong po sa amin ang nurse. At nakarelax lang siya. Ba't kaya sabi ko, bakit kaya nakangiti pa yung nurse? Alam niyo po,
Sabi niya, napakaswerte daw po ng aming tatay dahil wala daw pong kagalos-galos. Sa lahat po ng mga pasahero, siya lamang daw ang walang kasugat-sugat. At alam niyo po, nung araw na yun, nung kami po ay nasa ospital, sabi po ng nurse ay kailangan naming kumuha ng pampalitang damit ang aming ama dahil yung pong suot niyang pantalon ay basang-basa po ng dugo. Hindi po niya ito dugo, kundi doon po, dugo po nung tumalsik na pasahero mula po doon sa pinto. Yung pong pasaherong namatay ay pumatong po yung ulo doon sa mismong hita, doon sa lap ng aming ama. At ramdam na ramdam, sabi po ng aming ama ay ramdam na ramdam daw po niya yung mainit na parang dumadaloy sa kanyang binti, at yung pala ay yung pong mismong ulo noong namatay ay pumatong po sa kanyang hita. Talagang nakakapangilabot po, pero yung pong kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos kung paano niya isinugo doon sa aming ama, kung paano niya iningatan, di po ba? Kaya totoong napakahalaga po na tayo po, buong pamilya, ay kailangan po nating mag-ingat ng salita ng ating Panginoon Diyos. At alam nyo ba, meron akong naririnig na kapag daw lumabas na ang Antikristo, ang Antichrist, ay mawawala na daw ang pisikal na Biblia. At ito daw ay sisirain ng mga Antikristo. Kaya napakahalaga po na tayo po ay simulan na nating magbasa ng salita ng Panginoon Diyos, dahil oras po na mawala ang pisikal na Biblia. At least tayo po ay nakapag-ipon ng banal na salita ng ating Panginoon Diyos sa ating isip at puso, dahil ito po ay magiging panalangin natin sa Kanya. Ito po ay magiging kalakasan natin sa Kanya, lalong-lalo na po ang proteksyon. Tandaan po natin, mawala man po ang lahat ng bagay, mawala man po ang pisikal na Biblia, pero alam niyo po na ang salita po ng Panginoon Diyos ay hindi po kailanman yan mawawala. Yan po ay buhay at mananatili po ito magpakailanman. At ito po ay pinatunayan ng Panginoong Hesukristo, at ito ay sinabi niya sa Lucas chapter 21 sa verse 31. Ito po sinabi niya, "Ganon din naman kapag nakita na ninyo nangyayari na ang mga sinasabi ko sa inyo, malalaman ninyong malapit na ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Matutupad ang lahat ng ito bago mawala ang henerasyong ito," ang ating generation. At kasunod po nito, "Ang langit at ang lupa ay maglalaho, ngunit ang mga salita ko ay mananatili magpakailanman." At kung ito itutuloy po natin sa verse 34, "Kaya mag-ingat kayo na huwag mawili sa kalayawan, sa paglalasing, sa pagkaabala sa inyong kabuhayan, at baka biglang dumating ang araw na iyon nang hindi ninyo inaasahan. Sapagkat darating ang araw na iyon sa lahat ng tao sa buong mundo. Maging handa kayo sa lahat ng oras. Palagi kayong manalangin upang magkaroon kayo ng lakas na mapagtagumpayan ang lahat ng mangyayaring kahirapan, at makatayo kayo sa harap ko sa anak ng tao na hindi napapahiya." At bago po tayo magtapos, tandaan po ninyo na alam niyo po, ang Biblia po ay para po sa lahat yan. Ang Biblia po ay hindi lamang ito para sa mga pari, sa mga madre, o sa mga pastor, o yung mga may mga katungkulan. Ang Bible po ay para po sa lahat yan, lalong-lalo na po sa buong pamilya. At itinuturo nga po ng Panginoong Hesukristo na bata pa lamang ay turuan ng magbasa ng Biblia. Mamulat po sa aral ng Panginoon Diyos. Alam niyo po, kahit huli na ang lahat, pwede po natin itong umpisahan kahit sa ating sarili, sa ating bawat pamilya. At alam niyo po, ito po ay napakalaking benepisyo sa ating spiritual. Lalong-lalo na po yung proteksyon at gabay ng ating Panginoon Diyos na hindi mawala sa atin. So hanggang dito na lamang po, at pasensya na po at napahaba ang aking sharing. At kung kayo po ay may YouTube channel o Facebook, gamitin po natin paminsan-minsan ng kusang loob na pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon na ating natutunan. At ito po ay nakalulugod sa Panginoon. Matutuwa po ang Panginoon Diyos kapag po tayo ay nagkakaroon ng effort paminsan-minsan na yung kusang loob na pagbabahagi ng salita ng Panginoon sa iba.
At instead na tayo po ay mag-focus lagi sa balita ng mundo, ay manghihina po tayo, manglulupaypay ang ating espiritu at panghihinaan po tayo at dadapuan tayo ng takot. Kaya napakahalaga po na kahit paminsan-minsan ay magkusa tayong magbahagi ng sa abot ng ating makakaya. At ito po ay para buong pasasalamat natin sa Panginoon. Napaparangalan natin ang Panginoon dahil sa kanyang mga kabutihang nagawa sa ating buhay. At kung kayo po ay napagpala nitong aking na ibahagi tungkol sa kabutihan ng ating Panginoon Diyos, kung maaari po ay pakibigyan niyo ng like at subscribe at ishare niyo po ito sa iba bilang suporta na rin po sa ating channel. Maraming salamat po at God bless po muli sa ating lahat.